Angel. So dito, Montana na. Ay doon po ay boundary ng Wyoming. So doon po ay yun po yung papasok na po ng Berthoud Highway na napaka-scenic view. Parang going to the Sun Road din. So parang Jasper. Sayang, gabi na tayo mga Angel. So tara, delikado kasi sobrang hangin. Baka may mga bear dito. Yan. Woohoo! Ang Biscuit Basin na sumabog na geyser noong July. So Canada immigration o Canada border po tayo mga Angel. So yos. Hula ho mga ka-Angel, sana nasa good mood po kayo ulit at para maganda po yung ating pagta-travel. So ito mga ka-Angel ay nasa I-90 po tayo, dito pa rin sa buo sa Montana ay at pupuntahan natin itong Colorado area, yung state po ng Colorado sa Denver, Colorado pero dadaan muna tayo dito sa Berthoud Highway na isa sa pinaka-scenic at beautiful highway po sa Amerika at pagkatapos po dyan mga ka-Angel ay dadaan po tayo dito sa Wyoming at particular po dito sa Yellowstone mga ka-Angel dahil gusto nating balikan yung Grand Prismatic mga ka-Angel, isa pinaka-famous po na kumbaga hot spring or parang geyser area dito sa may Yellowstone at very colorful siya mga ka-Angel at mayroon siyang overlooking at dito sa pinakatabi niyang parang hill o bundok. So maganda po mga ka-Angel at alam niyo po yung Yellowstone mga ka-Angel ay isa po yung pinakamaraming geyser po sa buong mundo. Sa more than 50% po ng lahat po ng geyser sa buong mundo ay matatagpuan po sa Yellowstone National Park mga ka-Angel. At yung Yellowstone National Park mga ka-Angel dito sa Wyoming ay ang pinaka-oldest po na national park sa buong mundo at na-found po ito ng mga 1800 mga ka-Angel. So yan, puntahan nyo po mga ka-Angel yung Yellowstone National Park dahil very unique po mga ka-Angel. Bihira lang po yung place na meron pong ganong style na may mga geyser. So yung geyser mga ka-Angel parang maliit po siya na parang volcano. Actually volcano siya mga ka-Angel pero at hindi siya kumbaga active, parang dormant na sa ilalim po ay malaking kaldera. So buti na lang itong mga geyser ay parang singawan po ng mga kumbaga laman ng bulkan sa ilalim ng lupa kaya sumisingaw mga ka-Angel. So ito mga ka-Angel at sa Columbus na tayo, Columbus, Montana at dadaan po tayo dito dahil papunta na po tayo ng Berthoud Highway mga ka-Angel. Magme-merge na tayo ng Highway 78 mga ka-Angel. Ito ay from Columbus all the way po yan sa Red Lodge City, Montana. Yung Red Lodge City po ay isa pong city or gateway bago po kayo papasok na ng highway po ng Berthoud at all the way at bago po papasok na po ng Yellowstone National Park sa Wyoming. So ayan mga ka-Angel, nakikita nyo yung town or city po ng Columbus, Montana ay nagyayelo, nag-start na magyelo na rin po yung mga dahon dito at small town lang siya mga ka-Angel at pero maraming mga establishment dito at maraming mga tindahan din. So mura din po ang gas dito mga ka-Angel, nasa 3 point something, mga papalo ng mga 3 parang 3.08, 3.1 ganun. So in that case pagka i-convert po yan sa Canada mga ka-Angel, like for example dito sa Alberta ay papalo lang po yan mga ka-Angel ng mga 1.1 or 1.2 Canadian dollar per liter. So mura mga ka-Angel dito sa Montana yung gas at hindi tayo kumbaga pagka mag-travel kayo dito no problem, hindi kayo magagastusan po pagka mag-gas po kayo dito sa Montana.
At mga kanjel, alam niyo po dito sa Montana ay isa sa pinaka-lowest po ng kung pagdating po sa tax sa US. So at of course wala po silang sales tax sa mga property tax ay mababa din po yung property tax nila. 2 hours later. So ayan mga ka-angel, at nakikita nyo po yung itsura ng daan, napakaganda po talaga. Ang taas na po namin dito mga ka-angel, nasa around 9,000 feet na, at malapit na po tayo doon sa pinakatuktok, doon sa Berthoud Pass na pinaka-highest na location nitong Berthoud Highway na nasa around more than 10,000 feet mga ka-angel, around 3,000 close to 4,000 meters. So ang taas talaga mga ka-angel, nakakalula po pagka tumingin kayo sa taas, ay sa baba, sorry. Ayan mga ka-angel, kikita nyo parang mga ayan, kikita nyo yung baba mga ka-angel, may daan po sa baba. Daan po kami galing mga ka-angel, na nag-start po kami sa pinakababa nung nanggaling kami sa Red Lodge City dito sa Montana. Sa packet siya mga ka-angel, at alam nyo mga ka-angel ay magdidilim na po. Siguro mga nasa ang oras na po ngayon dito ay sa magsi 7 na mga ka-angel, 6 na, pero padilim na, mabilis yung pagdilim kasi full season na rin kasi, kaya mabilis yung pagdilim mga ka-angel. At sayang, sana makaabot tayo sa taas at makakuha tayo ng magandang picture pa kahit madilim. Pagka dito sa mga bundok, may mga area po dito mga ka-angel, may nadaanan po kami dito mga ka-angel na mountain na ang ganda, puro yellow, may red na mga puno kasi full season. Hindi namin nagawang daanan na dahil po kasi nahabol namin po yung liwanag dito sa pinakataas dito sa Berthoud Pass. So dito na tayo dadaan mga ka-angel, at hindi na tayo babalik mga ka-angel. So dediretsoy na po natin to hanggang papunta na po ng Yellowstone dito sa Wyoming para daanan natin yung Grand Prismatic. Then after that, and all the way na po tayo sa Denver, Colorado, baby, the next day na po. So kasi dito mag 6 na ay hindi nakakayanin yung Denver, Colorado. Si malayo pa po yun mga ka-angel, nasa Wyoming pa rin, Wyoming pa tayo, nasa boundary pa ng Montana. Ito mga ka-angel, may parang viewpoint dito. Stop tayo dito mga ka-angel. So maghahanap tayo ng magandang ma-stopan para makakuha tayo ng mga video at saka picture dito mga ka-angel. Alam mo mga ka-angel, habang packet po kami, ay malakas po ng hangin. Talagang yun yung nagpapalamig, at saka talagang kailangan mag-jacket mga ka-angel kasi nilalamig po kami pag bumababa kami dito. Kasi simple tingnan, imagine niyo po yung taas mga ka-angel. Nasa 9,000 to 10,000 feet na po yung location namin, kaya malamig mga ka-angel. So yan, makikita nyo mga ka-angel, dumidilim na siya. Ayan, malapit na tayo sa boundary po ng Wyoming at saka Montana, at malapit na po sa Berthoud Pass. So ayan, ang ganda talaga dito mga ka-angel. So highly recommend po, pagka po may time kayo, bisitahin nyo po dito sa area nito, itong Berthoud Highway. At talagang ang maraming nagsasabi ng kumbaga mga TV station, no, mga kumbaga travel companies na the most beautiful highway daw sa USA, or one of the best scenic road to drive in the USA, itong area na ito mga ka-angel. At talagang tanaw nyo po yung talagang pinakataas talaga ng bundok. Ayan mga ka-angel, at nasa stop tayo para makapagkuha tayo ng mga picture. Mga ka-angel, kita nyo dun sa parang may daan sa baba, dyan po kami galing, paakyat. Kaya pagka nasa baba ka po, makikita mo po, matatanaw mo po yung yung itsura rin dito sa taas. So dito sa area na ito mga ka-angel ay Rock Creek Viewpoint. Ayan, sa pangalan po sa upper right, yan po yung pangalan ng area na ito. At may mga washroom po dito, pwede ko yung mag-stop at parang mag-washroom, mag-relax muna. Taas mga ka-angel, Berthoud Highway! Woo! 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 Woo!
Hinigal tayo mga ka-angel dahil nag-washroom tayo. At packet po kasi yung mga style ng papunta dun sa may naka-washroom. Ayan mga ka-angel So paggabi na po dito, padilim na mga ka-angel. Yung, ayan po, yung kita yung parang may line. Yan po, dyan po yung daan ng road sa baba mga ka-angel. Pagkapansin nyo yung mga bundok, parang may line doon sa dito sa banda, dito sa bundok na dito sa banda sa amin. Yan dyan po yung kumbaga road na pababa o kaya yung paakyat. So ayan po yung mga sign at nakita nyo mga dumidilim na talaga siya. At so yan mga angel, nasa Highway 212. Yan po yung Montana. Welcome to Montana, Angel. So dito Montana na ay doon po ay boundary ng Wyoming. So doon po ay yun po yung papasok na po ng Gordon Highway na napaka-scenic view. Parang going to the Sun Road din. So parang Jasper. Sayang, gabi na tayo mga angel. So tara, delikado kasi sobrang hangin. Baka may mga bear dito. So alis na tayo mga angel. So yan po yung sign ng Montana. Welcome to Montana. At dito naman po yung welcome to Wyoming. So boundary po dito. At malapit na tayo sa Berthoud Pass. At takot ako mga angel. Hindi ako masyadong nagtagal doon sa pagbabago kanina. Kasi baka biglang may bear. Kasi grizzly country po kasi dito mga angel. Maraming bear. Maraming sign talaga na warning na mag-ingat sa mga bear. Kaya delikado ako lang yung bumaba dahil gusto ko lang kumuha ng video at picture dun sa baba. Kaya for safety reason kaya ako na lang po yung bumaba. Nakita nyo naman po madilim na mga ka-angel kasi hindi natin makita na lahat yung surroundings. Baka biglang may magpakita sa likod natin na bear. Naku po, delikado mga ka-angel, malaki pa naman. Kaya nagsaglit lang ako doon kasi malamig pa mga ka-angel, lakas ng hangin. At talaga kasi sa sobrang taas na kasi mga ka-angel. Mga nasa 10,000 na siguro dito kasi halos malapit na sa Berthoud Pass mga ka-angel. Kaya ito, kita nyo naman po yung yung daan talaga Pagka po maliwanag to mga ka-angel, ang ganda po ng view. Pagka search nyo po sa internet yan, i-type nyo yung Berthoud Pass o Berthoud Highway, makikita nyo kung gaano po kaganda yung highway na ito. Kasi both side po ay mataas na bundok na parang bangin ang itsura sa both side. Nakikita nyo naman mga ka-angel pagka hindi lang tumadilim, makikita natin talaga yung view dito, ang ganda. Kaya ito mga ka-angel, balak namin balikan to para kumuha ng mga magagandang view. Hopefully mga ka-angel, may kasama na tayo at kasama na natin yung mga friends natin para mas masaya at saka mas safe din. Kasi at least may lookout, may magtutulungan o magtinginan kung may mga bearman dito na area mga ka-angel. Kasi tulad ng sinabi ko, grizzly bear country dito mga ka-angel. So for safety reason ay sana may makasama na tayo mga friends natin pagbalik natin dito kasi balak kong kumuha ng mga ka-angel kung may papalayan tayo ng Panginoon ay drone para makita talaga yung taas ng view mga ka-angel. Kaya sana at may kasama na tayo. Kaya may mga sign talaga mga ka-angel na warning na na pag-iingat po tayo sa mga bear. So ayan mga ka-angel, at may mga campsite din dito. Ayan ang dilim. So nasa Berthoud Pass na po tayo mga ka-angel. 10,947 feet po yung elevation niya mga ka-angel. Ayan Berthoud Pass, 10,000 po yung elevation niya mga ka-angel. So ayan po yung sign mga ka-angel, yung Berthoud Pass na 10,947 feet po yung taas niya. Nasa around 3,337 meters above sea level po. Hindi tayo masyadong nagtagal ulit mga ka-angel kasi natakot ako. Kasi yun na nga sinabi ko, baka biglang may kumalabit sa likod natin. Bear na pala, ang laki, grizzly bear pa naman. Kaya delikado, dilim mga ka-angel, nakakatakot talaga. Scary kasi isolated ng area. Wala talaga makikita mga bahay o mga establishment o kahit man lang puno mga ka-angel dito. Kasi po patag na siya kasi pinakatuktok po ng bundok. Kaya kita nyo naman mga ka-angel imagine nyo na lang po yan pagka yung open siya o maliwanag, wala talagang puno as in na open siya.
Baka biglang may tumakbong bear sa likod natin, delikado mga angel. Wala pa namang masyadong karna dito mga angel. Kami na lang po yung dumaan dito, yung super kanina nung packet kami. Wala pa akong nakakasalubong car. Sana meron dito mga angel na car na makasalubong natin. At least hindi lang po tayo yung nag-iisa na ayan, yan. Salamat po sa Panginoon at meron tayong nakasalubong. So galing po yan sa Yellowstone siguro mga angel. At dadaan naman sila dito pasalubong papunta sa Montana. Salamat, buti na lang meron tayong nakasalubong. At least medyo humupa pa yung takot natin mga angel. Excuse me, nabubulol na ako sa kangangaw mga ka-angel. Ayan. At ano to? Sakyan na naman. Sana sa sakyan. Nag-reflect lang po yung sign mga ka-angel. Ayan na mga ka-angel. At papunta na po tayo ng Yellowstone. Pero magpapalipas muna tayo dito siguro sa may Cody, Wyoming. A few moments later. So ayan mga ka-angel, at finally nakarating na po tayo dito sa Cody, Wyoming area. Isang parang small city siya ng Wyoming. At complete service na din po dito. May maraming mga establishment din. At dito mo tayo magpapalipas po ng gabi. At bukas at punta tayo ng Lake Yellowstone. Dadaanan po natin yung Grand Prismatic tulad ng sinabi ko, kasi hindi natin nadaanan yan mga ka-angel. Nung last time na nagpunta kami sa California kasama yung isang friend namin, ay kulang sa oras, hindi namin nadaanan mga ka-angel. Kasi sa Yellowstone ang daming mapuntahan talaga mga ka-angel. Ang daming geyser, ang daming mga waterfalls din. Ang ganda po yung Grand Canyon of the Yellowstone, puntahan din nyo po yan mga ka-angel. At sobrang ganda niya nga, unique po yung kulay po ng bundok, tsaka yung canyon niya, tsaka yung maganda rin po yung falls, yung waterfalls doon mga ka-angel. Marami, search nyo lang po sa internet, high-tech na tayo mga ka-angel. At highly recommend po itong Yellowstone na ito, maganda. At sa mga geyser, yan po yung mga specialty niya. Ayan mga ka-angel, at nasa Cody, Wyoming na tayo. At hanapin natin yung pag-i-stayan natin dito. At yun mga ka-angel, at ito yung sinasabi ko, pagka po by car, mas marami kayong mapupuntahan at maka-stop kayo anytime you want. Ang one more thing mga ka-angel, ang advice ko lang, kaya pag by car, huwag kayong magbubuk po ng hotel dahil hahabulin nyo po yung oras pagka saan po kayo nakabook. Mas maganda na po kung on the spot na lang po, kasi marami naman pong hotel at hindi naman po kamahalan mga ka-angel. Cheap lang naman po yung hotel na makikita nyo sa mga lugar-lugar. So ito muna pa video natin mga ka-angel, at itutuloy natin sa Yellowstone. Ingat po kayo lagi, stay safe, pray and it works. Ito po yung lingkod yung katropat kalakwatsa, Kuya JJ. God bless you always mga ka-angel. Mga ka-angel, dito po yung Biscuit Basin na sumabog na geyser noong July. So binalikan natin at tingnan natin yung itsura.